Nagsimula ang anime dito sa isa nating protagonist na si Momo, kung saan nga ay nag-aaway sila ng kanyang boyfriend sapagkat nagagalit itong lalaki, dahil ayaw siyang pahiramin ni Momo ng pera, kaya naman hindi daw siya makikipag-date sa kanya. Dagdag pa ng lalaki na kung gusto daw niya ay sagutin na ni Momo ang entrance ng Love Hotel para sa date nila, pero dahil napikan itong babae kaya naman dito ay tinadya kanya itong kupal, pero madali nga lang din siyang pinatumba ng lalaki dahil na rin sa galing nito sa martial arts. Sabay sabing mag-break na daw sila sapagkat napupuno na raw niya dito kay Momo. Matapos noon, dito ay ininsulto naman si Momo nitong kanyang mga kaibigan, sagot naman ni Momo na hindi daw ba pwedeng ay comfort na lang nila siya. Kaya naman sinabi nitong isa na binalaan na raw nila itong si Momo na huwag makikipag-date sa lalaki na yun, ngunit hindi daw pinakinggan ni Momo ang mga sinabi nila. Sagot naman ng babae na kamukha daw kasi ni Ken Takakura itong dati niyang boyfriend. At wala daw mali doon sapagkat gusto din daw naman niya yung mga masculine na lalaki. Matapos noon habang boring na naglalakad itong si Momo sa hallway, nakita naman niya itong isang lalaking nerd na binubuli ng kanyang mga kaklase, kaya naman agad itong nilapitan ni Momo upang tanungin kung ano ang binabasa ng nerd, dahilan din para tumihil itong mga nang babuli. Hindi nga nagtagal, agad din namang umalis itong si Momo, habang sinasabi na gusto niyang mailabas itong kanyang stress. Sa hindi inaasahan bigla namang sumunod itong nerd at tinanong itong si Momo kung in love daw ba ito. Sapagkat hindi daw dapat nakikipag-usap itong katulad ni Momo sa kanya, sagot naman ng babae na kalimutan niya na ang lahat ng nangyari. Pero dahil nga makulat itong nerd dito ay kung ano-ano nga ang sinabi niya dito kay Momo, patungkol sa UFO at Project Pegasus, kasama na rin itong AUP, sagot naman ng babae na hindi daw siya interesado sa ganung mga bagay, sabay alis nito at dahil nga makulat itong nerd, dito ay nagalit naman si Momo at sinabing nakakabwisit na raw itong si nerd, kaya daw wala itong kahit na isang kaibigan. Nalungkot naman itong si nerd, at dahil sa nagilty itong si Momo dito ay ibinigay naman niya yung hinulag na textbook nitong si nerd, at sinabing hindi siya naniniwala sa alien, pero naniniwala daw siya sa multo. Kaya naman pinagtawanan siya dyan ni Nerdy at sinabing wala daw ganung bagay sa mundo. Kaya naman nagalit itong si Momo at sinabing yung lola daw niya ay isang spirit medium. Pinabulaanan naman niya ni Nerdy, kaya nagtanong itong si Momo kung nakasakay na daw ba siya sa sasakyan ng UFO para sabihin niyang totoo ito. Nakita naman yan ng kanyang mga ka-classmate at sinabing ayaw nada ni Momo dito kay Ken Takakura, dahil mas gusto na raw nito yung otaku, at matapos nga ang argumento nila Nerdy at Momo dito ay sinabi naman sa kanya ni Momo na magkaroon na lang sila ng contest, kung mapapatunayan daw ni Momo na walang UFO ay magiging tagasilbi daw niya itong si Nerdy. Sagot naman ni Nerdy na kapag napatunayan niyang walang multo sa halip si Momo ang kanyang magiging katulong. Kaya naman kinagabihan, dito ay nagtungo naman si Momo sa isang abandonadong hospital, upang alamin kung meron ba talagang UFO, pero habang naghahanap nga dyan itong babae patuloy naman siyang tinatakot ni Nerdy, at sinabing pag nakita daw siya nitong mga alien ay siguradong pag-e-eksperimentuhan daw siya nito. Napunta naman ang sitwasyon dito kay Nerdy, at dito nga ay pumunta naman ito sa isang abandonadong tunnel upang humanap ng multo, at habang takot na takot nga dyan itong si Nerdy, patuloy nga lang siya tinatakot at niloloko nitong si Momo. At habang naghahanap nga dyan ng multo at alien itong dalawa, ikinwento naman ni Momo itong kanyang kabataan, dahil nga spirit medium itong kanyang lola madalas ay niloloko siya ng mga tao sa eskwelahan, dagdag pa nito na kahit nagagalit siya sa ipinagagawa sa kanya ng kanyang lola, ay mahal naman daw niya ito dahil matapos daw mamatay ng kanyang magulang, itong lola nada niya ang nagpalaki sa kanya. At dahil daw doon ay naniniwala siya sa multo dahil trabaho daw ito ng kanyang lola. Habang pinapakinggan nga yan ni Nerdy, dito ay nagtataka naman itong si Nerdy kung saan ang galing itong mga yapak ng dugo sa sahig. Kaya naman sa takot dito ay lumingon patalikod itong si Nerdy at ustong pagharap nito, nagpakita naman itong isang matandang multo. Kaya naman dahil sa taranta dito ay tumakbo ng napakabilis itong si Nerdy, pero sinabihan nga siya dyan ni Momo na huwag siyang tatakbo, sagot naman ni Nerdy na hindi daw pangkaraniwang matanda itong nakita niya. Dahil sa tingin daw niya ito ay isang malabag na matanda, pero sa kalagat na ng pagtakbo dyan ni Nerdy palayo naman ng palayo itong entrance ng tunnel, sabay sabi ni Momo sa kanya na kahit na anong mangyari ay huwag siyang magpapatalo dito kay Turbo Granny pagdating sa pagtakbo. Dahil isusumpa daw siya nito kung mangyayari yun, pero dahil nga sa bilis nitong si Turbo Granny bigla namang nawala itong signal ni Nerdy na ipinag-alala naman ni Momo. Kaya naman dali-dali itong tumakbo para puntahan itong si Nerdy,
pero sa hindi inaasahan dito ay bigla namang may dumating na 3 alien, at agad na kinidnap itong si Momo. Habang nasa laboratory itong mga alien at si Momo, dito ay laking gulat naman ng babae matapos nitong makita ni Hubot-Hubad siya. Kaya naman dito ay sinabi sa kanya ng alien na lahat daw ng uri nila ay lalaki, kaya naman kailangan nilang magparami gamit ang mga tao. Kaya naman dito ay inilabas na ng mga alien itong kani-kanilang banana, at sinabing oras na daw para mag-yamate kudesay sila. Nagwala naman itong si Momo at sinabing nagkaroon daw siya ng boyfriend pero hindi daw siya pumayag na magpag-alaw dito, dahil nakalaan lang daw ito para kay Kentak Akura na hindi niya pa nakikita. Hindi nga yan pinakinggan itong mga alien sa halip ay ginamitan pan-aila ng jutsu itong si Momo, at nilabas ang kani-kanilang talong na bakal. Sa hindi inaasahan, dito ay may bigla namang may tumawag dito kay Momo, ngunit ustong pagsagot dito ng isa sa mga alien, bigla namang nanapa itong cellphone, at lumabas dito ang sinumpang si Nerdy, sabay kagat nito sa talong ng isa sa mga alien dahilan naman para maputol ito. Kaya naman dito ay bigla namang naghanda itong mga alien, at biglang inatake itong si Nerdy ngunit dahil medyo malakas din itong mga malilibog na palaka, dito ay matagumpay naman nilang napalipad itong si Nerdy. At habang nasa tamang katauhan pa itong si Nerdy, dito ay sinabi naman niya ang mga hinanakit niya sa mga alien, dahil noong bata daw siya ay araw-araw daw niyang tinatawag itong mga alien, ngunit wala daw kahit na isang pumunta sa tawag niya, at dahil daw doon ay madalas binubuli siya ng kanyang mga kakalays. Ngunit isang araw daw ay bigla naman daw dumating itong si Momo upang maniwala sa kanya, kaya naman dahil daw doon ay hindi niya hahayaang saktan nila itong si Momo. At habang nagte-transform dyan itong si Nerdy, bigla naman siyang tin-iron nitong alien sabay sabi nito kay Momo na imposible daw sila manalo dito sa mga alien, ikinadismaya naman ito ni Momo at sinimula naman ng mga alien itong ritual na ginagawa nila sa babae. Ngunit sa kalagitnaan nito, naalala naman ni Momo itong nakaraan niya kasama itong kanyang lola, habang sinasabi ng batang Momo na ayaw nada niya dito sa kanyang lola dahil pinapahiya daw siya nito. Ngunit sa kaligitnaan nga ng pag-iisip dyan ng dalaga, bigla namang may humaplos dito na kamay at dito na nga nito na-unlock ang isang kakaibang kapangyarihan, at dahil doon madali naman niyang tinalo itong mga alien, at dahil sa lakas ng impact dito ay nadamay din pati ang sinasakyan nilang UFO, ngunit sa kabila nun bigla naman siyang inatake nitong si Nerdy, pero madali naman niya itong napigilan, sa pamamagitan ng pagtanggal nito sa sumpa na ginawa ni Turbo Granny. Matapos nun dito na nga tuluyang bumagsak itong sinasakyan nilang UFO, at dito na rin naniwala itong dalawa na merong multo at UFO, at dahil nga meron ng psychic power itong si Momo dito ay matagumpay naman niyang napipigilan itong sumpa na ginagawa ni Turbo Granny. At dito na nga sinabi ni Momo na matatanggal lang itong sumpa kapag natalo niya na itong si Turbo Granny, kaya naman dito ay humingi ng tawad itong si Nerdy kay Momo, sapagkat dahil daw sa kanya ay napahamak pa sila, sabay sabi na pupuntahan niya itong tunnel ng mag-isa. Hindi naman pumayag itong si Momo, at sinabi nito na tutulungan niya siya na mawala ang sumpa. Matapos noon, dito ay aksidente namang nasabi ni Nerdy ang linya ni Kentak Akura na ikinakilig naman ni Momo. Ngunit ustong pagtanong nga ni Momo kung anong pangalan nitong si Nerdy, dito ay nagpakilala naman ito bilang Kentak Akura. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Momo kaya naman ipinilit ni Nerdy na siya si Kentak Akura. Kaya naman agad-agad nag-transform itong si Ken, dahil nga hindi makapaniwala itong si Momo na si Nerdy pala ang iniibig niyang si Kentak Akura. Matapos noon, dito ay nag-set naman si Momo ng rules na tatawagin daw niya itong si Nerdy bilang Okaran, sapagkat papatayin daw niya ito kung sakaling gagamitin niya pa ang pangalan ni Kentak Akura. Pumayag naman itong si Nerdy, at dahil sa layo ng kanilang bahay dito ay inabot naman sila ng umaga, dahilan para ayain ni Momo itong si Okaran sa bahay nila. Pero ustong pagpasok nga ni Okaran dito sa bahay nila Momo, bigla naman itong nasunog dahilan para paliparin siya ni Momo sa isang lawa. At dito na nga rin napagtanto ni Momo na meron palang talisman na pumipigil dito sa masasamang espiritu, kaya naman dali-dali niya itong tinaggal pero dahil sa trauma nitong si Okaran sa nagyari, dito ay onti-onti naman siyang pumasok na ikinatuwa naman ni Momo dahil nagtagumpay ito. Natawa naman itong si Momo dahil sa nangyari sa buhok ni Okaran, na ikinapiko naman itong binata, at dahil nga wala itong lola ni Momo sa bahay, agad namang inaya ni Momo itong si Okaran sa kwarto niya upang magbihis, sabay sabing sa labas muna ito habang nagbibihis siya. Pinakinggan naman ito ni Okaran, ngunit dito ay bigla naman siyang nag-transform dahilan para pumasok ito sa kwarto ni Momo, matapos nun dito binigyan naman siya ng damit ni Momo at sinabing wala na dabang ari itong si Okaran,
Dahil sa pagkakatanda daw niya ay kinuha na ito ni Turbo Granny, ikinabigla naman ito ni Nerdy, kaya naman inasar siya ni Momo at sinabing gusto daw niya itong makita. Sumagot naman itong si Ocaron at sinabi nito na siya daw ang dahilan kung bakit nawala ito. Kaya naman dito ay sinabi ni Momo na hindi naman daw dapat mangyayari yun kung hindi dahil sa istorya ni Ocaron. Naging seryoso naman ang usapan, matapos sabihin ni Ocaron na gusto lang naman daw niya ang kaibigan kaya niya kinausap ng pilit itong si Momo, sapagkat ayaw daw niyang mawala ang tsansya niyang makausap ito. Ngunit ngayon daw ay napagtanto niya na namumuhay itong si Momo sa ibang paraan, at hindi daw dapat kinakausap nito ang tulad niya. Kaya naman dito ay humingi ng tawad itong si Ocaron, at sinabi nito na pag naiari daw itong problema nila ay pwede niya na siyang kalimutan at huwag kausapin. Sumagot naman itong si Momo at sinabi, na kaya daw alang kaibigan itong si Ocaron dahil inilalayo daw nito ang loob niya sa kanila. Dagdag pa nito na pwede naman daw silang mag-usap na parang normal na tao. Kaya naman dito ay tumayo itong si Ocaron, at habang kinakomfort siya dyan ni Momo, bigla naman itong sinabihan ng pangit itong dalaga dahilan para mag-away sila. Pero sa hindi inaasahan, bigla namang may nag-doorbell sa pintuan nila Momo, ikinatakot naman ito ng dalawa dahil sinabi daw ng lola ni Momo na dalawa daw ang doorbell nila, isa sa tao at isa sa evil spirits, at dito na nga napagtanto ni Momo na nangyari ito dahil sa pagkakatanggol niya sa talisman, kaya naman dali-dali silang nagpunta sa labas upang ibalik ito. Pero sa hindi inaasahan, bigla namang nagdilim ang kalangitan, at kasabay nun ay nakulong naman sila dahil sa malalaking bakod. At habang nag-uusap nga dyan ang dalawa, bigla namang may lumabas na dugo sa ilong nila Momo at Ocaron, dahilan para manghina sila, at dito na nga rin lumabas itong napakalaking halimaw habang sinasabi na sila Momo daw ang taong Sam Iron ang pangako, sabay atake nga nito sa dalawa ng napakalakas. Matapos noon, dito na nga nag-Katenjin na ng dalawa at agad na tumakbo dahil sa takot sa halimaw. Ngunit dahil nga sa laki at lakas nitong halimaw dito ay madili nga lang sila nitong naiatake, kaya naman ang magkaroon sila ng pagkakataon na magtago, dito ay sinabi ni Ocaron na lalabanan niya na itong halimaw. Dahil isa daw itong alien at ang tawag daw dito ay Flatwood Monsters, at una daw itong namataan sa Amerika. Kaya naman dito ay hinayaan na ni Momo ang sumpa na kumontrol dito kay Ocaron, at habang pinapawalang bisa nga dyan ni Momo ang pagpigil sa sumpa, dito ay bigla naman silang inatake ng halimaw at sa hindi masabing dahilan dito ay bigla naman silang nag-teleport. Kaya naman dito ay sinabi ni Momo na hindi niya pa kayang kontrolin itong kapangyarihan na ibinigay sa kanya. Kaya naman dito ay sinabi ni Ocaron na kung magiging successful daw ito ay makokontrol daw niya itong sumpa ni Turbo Granny, kaya naman dito ay nirelease na ni Momo itong sumpa ni Granny Turbo, at agad nga itong nag-transform sa pagiging maangas na karakter, at mabilis nitong iniligtas si Momo matapos silang atakihin itong halimaw. Ngunit kinadirian naman niya ni Momo at sinabing ano daw ba itong pinagsasabi ni Ocaron, sapagkat nagbago nga ang pananalita nito at kilos. Matapos noon, dito ay dahan-dahan naman sumugod itong si Ocaron kaya naman dyan ay agad siyang pinitpit nitong halimaw gamit ang dalawang kamay. Pero dahil sa lakas ng bagong form nitong si Nerdy, kaya naman madali lang niya dyang naputol ang daliri ng halimaw. Pero nang magsisimula pa nga lang ang tunay na laban, bigla namang nagsuka ng dugo itong si Ocaron at dito na rin sinamantala ng halimaw na bugbugin ito. Agad naman siyang iniligtas ni Momo gamit ang Psyche Power, at dito na rin sinabi ni Ocaron na hindi pa kaya ng katawan niyang sumabay sa kapangyarihan ng sumpa, dahil pakiramdam daw niya na sisabog ang katawan niya kung magpapatuloy pa. Pero sa kalagitnaan nga ng pag-uusap nila, dito ay napagtanto naman nila na sumo wrestler itong kaharap nilang halimaw. Kaya naman napagpasiyahan ng dalawa na kung sakali daw na mapatambo nila ito, baka daw sakaling sila ay manalo. Kaya naman sa isang pang pagkakataon dito ay agad na nag-transform itong si Ocaron, at sinabi sa kanya ni Momo na papatamaan niya itong hita ng halimaw gamit ang kanyang psychic power. Kaya naman dito ay nag-umpisa ng sumugod ang dalawa, at mabilis nilang napahawak at napasabog itong kamay ng halimaw, pero sa hindi inaasahan bigla namang may lumabas na ekstrang paa itong halimaw, at agad na inatake at ibinato itong si Momo sa pader. Agad namang nakarecover itong dalaga at sinabi nito na siya na ang bahala dito sa halimaw, pero sa hindi inaasahan bigla naman itong pinagsususentok ng halimaw, na ikinakaba naman ni Ocaron dahil kung magpapatuloy daw ito, ay siguradong mamamatay siya. Matapos noon, dito ay nagsalita naman si Momo at sinabing nasa labas nada siya nitong Torii Gate, kaya naman dito ay agad niyang pinapante itong si Ocaron sa lokasyon niya gamit ang psychic power, at mabilis nitong inilagay ang talisman na tinanggal nila sa gate, at dahil nasa lakas nitong epekto ng talisman,
Dito ay nasunog at nagsisiga naman itong halimaw hanggang sa mamatay. Matapos ang lahat, misteryoso namang bumalik sa ayos itong pinaglabanan nila ng halimaw, kaya naman dito ay nakahinga-hinga na ng maluwag itong dalawa, at tinanong nito kung nagbago daw ba ng buhok itong si Ocaron, sapagkat mas gusto daw niya ang ganong buhok nito. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap dito ay bigla namang hinimete itong si Momo, kaya dito ay unti-unti ding nag-transform itong si Ocaron sa pagiging sumpa. Kaya naman dito ko na muna yayarin ang kwento nitong Dandadan. Kaya naman kung gusto mong masubaybayan pa ang mga susunod na mangyayari, make sure na nakasubscribe ka na at ilike mo na din itong video. Yun lang, One Piece.